umaga po sa bawat isa. Panginoon, Diyos po natin ay mabuti. Tayo ay binigyan muli ng pagkakataon ng Diyos na makapagpasalamat sa Kanya. Alam nyo, kahit siguro gugulin natin ang buong buhay natin sa mundo ng pagpapasalamat sa Panginoon, kulang pa rin yung ating pagpapasalamat sa lahat ng Kanyang ginawa sa atin at gagawin sa atin. Totoo, hindi nga natin matutungpasan yung walang hanggang buhay. Kaya karapat-dapat lang ang Diyos na pasalamatan natin. Hindi naman lingid sa ating lahat na ngayon po ay malapit nang magtapos ang taon na 2021. Pero yung katapatan at habag at biyaya ng Diyos sa atin, hindi natatapos. Kaya pasalamatan po natin ang Panginoon, awitan po natin siya. Meron po akong pinin na awitin dyan. Awitin po natin ito. We give thanks. Hallelujah. Salamatan natin ang Panginoon. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and we lift our praise to you. Pawitin natin simula. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and we lift our praise to you. Hallelujah. We give thanks, we give praise. Stanza po. For all those things that we don't understand, we come by faith, we come by faith, and we place them in your hands. We
We give thanks. Hallelujah. We give praise. For we know that all things work together for our good. We give thanks. We give praise. For by faith we know your grace will see us through. Minsan pa nga po, simula, bitin natin sa Kanya. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks, and we lift our praise to you. We give thanks, we give praise, hallelujah. For we know that all things work together for our good. We give thanks, hallelujah. We give praise, Lord, for by faith we know your grace will see us through. Ngayon pa lang nagpapasalamat na kami, Panginoon, sa mga gagawin nyo sa susunod na taon. We give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, hallelujah. We give praise, for by faith we know your grace will see us through. So, aling pagkakataon po, we give thanks. We give thanks, hallelujah. We give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, kulang. Kulang ang mga salita namin, kulang ang pasasalamat namin sa lahat ng ginawa niyo sa amin. Salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyo. Yan yung umagang ito ay magbigay sa inyo ng kalukuran, pagsamba, Panginoon, sa isang pusong taos na nagpapasalamat sa inyo. Kung maiintindihan lang namin ang kakayanan nyo talaga, Panginoon, kung makikilala lang naman talaga namin kayo ng lubusan, hindi rin kami magkakaroon ng pagkakataon na mangamba, malungkot, kung maiintindihan lang namin, Panginoon. Kaya't salamat po dahil kayong Diyos namin. Salamat sa buong katapatan na ipinakita niyo sa amin, sa kabila ng aming maraming kahinaan, maraming pagpapasyang tumigil, pagpaplanong umalis, lumayo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng biyaya, sa lahat ng habag, Panginoon, pag-ibig, pagyakap sa karumihan, Panginoon. Salamat po sa inyo. Yan yung maibigay namin ng pinakamainam namin na pagsamba ngayong araw na ito sa inyo, O Diyos. Salamat po. Pinupuri namin at dinadakila sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Diyos po natin ay talagang mabuti. Alam nyo, habang nag-aawitan tayo, may naalala akong isang awit na palagi kong inaawit sa Panginoon. Sabi doon sa chorus, tayo na nga lang. Merong part doon sa chorus niyan, sabi, mga kamay itinataas, patunay na di niya iniwan, at tanda ng pagsuko ng aming buhay sa Diyos na walang kapantay. Dati naalala ko,
nung kami ay sinasama ng Pastor Paul sa mission sa Macau. Merong hinayaan ng Diyos na malika akong awit. Yun nga. Nung araw na yun ay conference nun ng sentro ng Door of Faith. First time ko pong hindi makakasama. Kaya lang inaliw ako ng Panginoon. Ayun nga, nasa Macau kami. Inaliw ako ng Panginoon at binigyan ako ng awitin. Pinakita sa akin doon ng Panginoon yung isang picture ng kapag nakapunta na po kasi kayo ng conference, sama-sama mga manggagawa, mga pastor, makikita nyo ron iba't ibang distrito, iba't ibang church, iba't ibang lugar, iba't ibang estado ng buhay. Pero kapag nag-aawitan na, kapag nagpapasalamat na sa Panginoon, meron ka mapapansin na iisa ang ginagawa. Ano po yon? Yung nakataas yung kamay. Alam niya, sabi sa akin ng Panginoon, anak, tignan mo. Nakataas lahat ng kamay. Kahit yung sugatan, kahit yung gusto nang tumigil. Para silang mga sundalo na nagtitipon-tipon ulit, magre-renew ulit ng kanilang paglilingkod. Sabi sa akin ng Panginoon, mga kamay itinataas. Ano raw sabi noon? Patunay niya. Sinasabi ng mga lingkod niya, patunay na hindi niya iniwan. Kaya ako, na nalulungkot, yung nakita ko nasa likod ako. Tinitignan ko yung mga kamay. At habang tinitignan ko yung mga kamay, alam niyo, pumapasok sa isipan ko, yung nakikita kong isa, mas matindi problema sa akin nun Pero nakataas yung kamay niya. Nagsasabi rin na patunay, hindi rin ako iniwan ng Panginoon. Yung isa naman, gusto na sanang tumigil. Nakataas din yung kamay. Kasi hindi natin mababaliwala na hindi tayo iniwan talaga ng Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? Mga kapatid ko po sa Panginoon. Hindi natin kakaila. Alam natin, nakita natin yung katapatan ng Panginoon. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Itong buong taon na ito, may mga masakit na bagay, mamaya pag-uusapan po natin yan. May mga masakit, may mga nawawalan, di natin pwedeng sabihin na laging sagana Talagang nasasalat, lalo na itong daan na pandemya. Daming dumaan na pangit na pangyayari. Pero isa ang totoo, mga kapatid, hindi natin maitatanggal yung katapatan ng Panginoon na natili talaga. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Kaya yung awit na yun, naalala ko. Mga kamay itinataas. Pwede po ba ngayong umaga? Subukan kong makapagbahagi ng maikli. Pero mamaya, awit ulit tayo sa Panginoon. Awitin natin, inawit natin kanina. We give thanks. Taas natin yung kamay natin. Kayaan niyong makita niyo, madaman niyo, na maraming kapatiran na nagtataas din ang kamay nila ngayon. Ano raw sabi, mga kamay itinataas. Patunay na hindi niya iniwan. Pagkatapos mo magbanggit, maalala na hindi ka nga iniwan ng Panginoon sa lahat ng hirap na dinaanan mo. Ano lang ang sabi ng sa awitin? At tanda ng pagsuko ng aking buhay. Kaya ngayong umaga, sino po sa inyo ang magtataas din ng kamay at magsasabi, Panginoon, hindi nyo rin ako iniwan Kaya ngayon, ito rin pagtaas ng kamay ko, tanda rin ng pagsuko ulit ng buhay ko. Itong papasok na taon, at totoo, hindi naman sakop ang Diyos ng oras, kaya walang bagong taon sa Panginoon. Yung katapatan niya, hindi yan nare-renew ng nare-renew. It is sustained, mga kapatid. Hindi yan bumababa, hindi yan katulad ng budget natin. May taon na mababa, may taon na sagana, pero ang Diyos nananatiling pantay. Kahit nga daw nung panahon pa tayong makasalanan, minahal niya na tayo. Yung pag-ibig na yon ay pantay simula noon hanggang ngayon. Gaano tayo kapalad? Hallelujah. Purihin ang Diyos. Naku po tayo sa kanyang mga salita. Sabi dun sa Roma chapter 8, tulad nung inaawit natin. Roma chapter 8. Hallelujah. Verse 28.
Basahin ko po. Sabi rito, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ulitin ko po, alam natin na sa lahat ng bagay, daan po natin yan, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Usapan po natin muna yung layunin. Siguro medyo magiging, ewan ko ba bakit ako ay madiin rin mag-sermon. Kinakailangan nating matanggap po ito eh. Yung isang katotohanan na yung layunin ng Diyos talaga ay para sa ikabubuti natin. Bakit binanggit yan na para sa ikabubuti natin? Meron ba kayong kilalang Kristiyano na hindi dumaan sa kalungkutan? O kung meron kayong kilalang Kristiyano na hindi dumaan sa kawalan, no, yung talagang laging, kung may pera man, hindi dumaan sa pagsubok, o hindi dumaan dun sa, katulad nitong buong taon na ito na nangyari sa atin, lahat ay naapektuhan. Kahit sabihin natin, Kristyan na ako, anak ako ng Diyos. Isa rin tayo doon sa mga dumaan doon sa pagsubok na yon, yung problema. Marami akong nakakausap na mga mahal sa buhay rin na kapwa Kristiyano rin na sila ay, ang sabi nila ay nagkaroon sila ng sakit, ng COVID. Pero alam niyo mga kapatid, ang salita ng Diyos ay totoo. Sa lahat daw ng nagmamahal sa Diyos, dahil tayo ay nagmamahal sa Panginoon, lahat daw ng nangyayari sa atin ay para sa ikabubuti natin. How will you respond? Paano ka magre-response sa isang bagay na mahirap para sa iyo tanggapin? Meron po bang mahirap tanggapin para sa inyo? Hindi ko alam kung ano yon. Kung kawalan ba yon o problemang matindi, pagsubok, yung hirap kang tanggapin. Paano ka magre-response sa alam mo na ang Diyos ang nagpapahintulot ng bagay doon sa bagay na idinadaan sa iyo? No? Marami tayong ginawang pagpapasya. Ang totoo, yun ang isang bagay na nakakalungkot. Kahit ako, mga kapatid. Meron tayong mga pagpapasya na ang naging dahilan ng pagpapasya natin ay yung sitwasyon. Hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon na magtanong sa Panginoon. Ngayon yung habang nabanggit sa akin kasi ng aking kinakapatid, Pastor Joel Paul Masaredo, na ako raw ay magsasalita. Pray kagad ako. At ito ang binigay sa akin ng Panginoon. At nako, ako na naman ang unang sinabihan ng Diyos at pinagalitan ng Panginoon. Sabi niya sa akin, tandaan po natin ito mga kapatid. Ang sabi sa akin ng Panginoon, hindi dapat yung kalungkutan ang nagdidikta sa iyo kung anong gagawin mo. Itong buong taon na ito, sino sa atin yung kalungkutan ang nagdikta sa iyo para humakbang sa isang bagay? Sabi pa sa akin ng Panginoon, hindi rin dapat yung kahinaan mo ang magdidikta sa iyo kung anong gagawin. Hindi, Panginoon, ganito kasi ako Panginoon, may pinagdadaanan ako kaya medyo muna ako. Papaalam ka sa pastor, Pastor, medyo nasa panahon ako ng ganito kaya unawain niyo na lang muna ako. Tatandaan ko ang Pastor Paul. Meron siyang kapatiran at manggagawa dyan sa Taiwan na nagpapaalam, Sir, titigil po muna akong tumugtog. Alam niyo ang sagot ng Pastor Paul? Pagpasensya niyo na si Pastor Paul lagi ang nababanggit ko dahil siya po ang nag-mentor sa akin at ang pastor ko. Sabi sa kanya, yan ba ang sinabi sa iyo ng Diyos? Dumadating kasi tayo minsan doon sa pagpapasya dahil alam natin hindi na natin kaya. Lalo na kapag minsan sa kakulangan. Sino sa inyo? Ito, sigurado, dumaan tayo sa kakulangan. Ang nagpasya o ang nagdikta ng hakbangin mo
dahil sa kakulangan. Huwag nating kakalimutan na ang banal na Espiritu ay nagsasalita. Gusto rin naman ng Panginoon na makita niya tayong nagtatapat sa Kanya. Tandaan po yan natin mga kapatid. Tapat ang Diyos natin. Pero gusto rin makita ng Panginoon na nagtatapat tayo sa Kanya. Netong mga nakaraan ay nagdiwang tayo ng Kapaskuhan. Meron sinabi sa akin at pinakita sa akin ng Panginoon sa araw ng Kanyang kapanganakan. Alam natin nagkaroon ng 400 years of silence. Yung mga tao, 4 generations yung nakalipas. Yung mga tao ay hindi ganoong kasanay pagdating sa himala at pangangusap ng Diyos ng panahon na yun dahil mahaba yung lumipas na taon na tahimik ang Diyos sa kanila. At nakita ko rin yung kakaibang pagkilos ng Panginoon. Alam natin kung gaano galangin ng Diyos ang isang babae. Alam natin kung gaano kasagrado ang Diyos ang isang kasal. Pero doon ko nakita yung kakaibang pagkilos ng Panginoon na yung isang babaeng birhen na may katapatan sa kanya, hinayaan niyang magdala ng, alam natin yan, ng Panginoong Yesus. Pero meron siyang dinala roon na isa pa, ano yon? Kung sa pananaw na ito ng makamundong nagdala siya ng kahihiyan. Bakit? Ikakasal na siya, bigla siya nagbuntis, hindi naman niya mabanggit sa iba yun. Sabi pa nga ng salita ng Panginoon, iningatan raw niya sa kanyang puso. Ladies, yung mga babae po, mga nanay ko po, kapatid ko sa Panginoon, sino sa inyo ang dumaan sa kahihiyan dahil sa paglilingkod nitong buong taon na ito? Alam niyo si Maria, ang dali lang kasing basahin Pero 9 months niyang dinala. At ito pa nakakatuwa. Kung ikaw ay magbubuntis at alam mo namang nakakahiya yung sitwasyon na yun sa iyo, siguro magpapasya ka ng, Jose, alis na lang muna tayo dito kasi parang napag-uusap-usapan tayo. Para rin kay Jose, parang mabigat din yun. No? Kumbaga, pag lalaki ka, sabihan ko, naunahan ka ha. Hindi naman mabanggit ni Jose yun. Pero dumaan sila sa sitwasyon na naiipit sila. Napapahiya sila. Kung nasasaktan sila. Ano pa ba? Hindi pa handa. Hindi naman planado yung pagbubuntis ni Maria. So, makikita natin doon yung isang sitwasyon na pwede na silang magpasya. Pero nakita at nabasa na natin yan. Alam natin yung naging pasya ng dalawa nung kinausap sila ng anghel. Napakaganda nung sinabi ni Maria. Sabi ni Maria ay, alipin po ako ng Diyos. Mangyari nawa yung nais niya sa akin. Wow. Yung maging alipin ka ng Panginoon kahit sa pangit na sitwasyon. Minsan masarap lang parang maging alipin ng Diyos. Kapag ang ganda na nangyayari sa gawain, ang ganda ng, ang dami natin, sama-sama ulit tayo na kapag live tayo, na katulad nito, mapalad pa tayo, may mga internet tayo. Pero kayong kahit man lang makabili, hindi ka makabili ng tawag dito, panlaba, sabon na panlaba, dumaan ka talaga sa walang-wala. Meron pa ba tayong puso na alipin ng Panginoon? Na yung mag-aantay ka ng hudyat niya, ng ipapagawa niya bago ka kumilos? Nasubok tayo mga kapatid, nasubok po tayo itong buong taon na ito. Kung aalalahanin natin yung ating ginawa na pagpapasya, pagkilos, ano kaya nakita ng Panginoon sa atin? Dahil sila Maria noon, umalis lang sila doon sa Bethlehem nung panahon na sinabihan rin sila ng mga anghel na umalis na. It was so precise mga kapatid. Hindi sila humahakbang dahil nahihirapan sila. Hello. Hindi sila humahakbang dahil nalulungkot, napapahiya. Hindi nagbabago hanggat walang sinasabi ang Panginoon. Tuloy lang. Mga kapatid, hanggat walang sinasabi ang banal na espiritu na kumilos, hindi ka kikilos. Tatandaan ko nung sinabi sa amin ni Pastor Paul.
Sino sa inyo gusto maging katulad ni Elias? Dahil kami mga Bible School student noon at mainit pa sa apoy. Mga nag-aaral po sa Bible School. Yun na ibig sabihin ng mainit pa sa apoy. Lahat ng Bible study gustong puntahan. Lahat ng miyembro gustong madalaw. Sabi ni Pastor Paul sa amin. Kung utusan ba kayo ng Panginoon na ilang taon kayo sa disyerto at wala kayong kasama, susunod ba kayo? May mga pagkakataon na minsan ng Panginoon, hinahayaan lang tayong maging tahimik at manalangin ng manalangin. Pero tayo, minsan kapag nakikita natin yung malaking pangangailangan, minsan akala natin mas malaki pa mata natin sa Diyos. Pag nakita mo yung malaking pangangailangan, isa ka rin sa kilos tayo. Gawa tayo ng paraan. At minsan nakakalungkot pa, nagpe-pray pa tayo ng pray tayo na matugunan yung ikikilos mo. Pero ang Diyos, kaya ang iniisip ng Diyos sa atin? Nakatingin sa atin ng Diyos, siguro, iniisip niya, kailan kaya ito matututong mga anak ko? Nakakatuwa ang Panginoon nung minsan nagsabi sa mga langgad na habang bumabagyo, hanggang ngayon ba, wala pa rin kayong pananampalataya sa akin? Tuloy natin. Alam niyo mga kapatid, isang bagay ang dapat sigurong maintindihan at matutunan natin bago magtapos ang taon na ito. Yung gawin natin yung kalooban ng Diyos. Let there be no excuses. Wala na excuses, itapon na natin yan, isantabi na natin yan. Hayaan na natin yan dun sa mga unbeliever. Sa mga unbeliever na lang yung may excuse na, simba ka. Ay sige po kasi may ganto. O ano ka, ganto ka, attend ka sa ganito. Ay sige po, sa kasusunod na lang po. Hayaan na lang natin sa mga unbeliever yan. Hayaan natin na makita ng mga tao na yung buhay natin ay may pagsunod din sa Panginoon. Sabi dun sa isang kanta, "Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way." Yan daw natin yung buhay natin ay maging apoy na liwanag para doon sa mga sumusunod sa atin. May the footprints that we leave lead them to believe. Yung nagawa ba natin, alam ko tapos na yung mga nangyari itong buong nagdaang taon. Pero yung footprints ba na iniwan mo, nag-lead ba para sa kanila ay maniwala? Yung kamag-anak mo na gusto mong madala sa Panginoon, yung magulang mo, yung kapatid mo, yung asawa mo, yung anak mo na gusto mong madala sa Panginoon, nag-lead ba sa kanila ng paniniwala yung buhay natin? Magsilbing po ito? Magsilbing panggising sa atin. Tayo, magbabagong taon sa atin. Oo, kaya magkaroon tayo ng Panginoon. Sige, hindi ito New Year's resolution. Ito'y tipanan sa Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo nakikipagtipan sa New Year. Nakikipagtipan tayo sa nagtapat sa atin, nagbigay ng buhay sa atin. Huwag tayong maging masaya at kontento sa buhay dahil maayos na ang lahat. Mga kapatid, mga kapwa ko pong manggagawa. Ako ay nagpapastor po rito sa Hillcrest Village. At noong mga nakaraang taon, doon ako sa Kaibiga. At dito medyo may kasaganaan. Hindi katulad dati na dinaan kami ng Panginoon sa walang-wala. Alam niyo, merong pandaraya ang kaaway sa panahon na, okay, katulad dadagdagan ko na nga, huwag rin magdikta sana sa atin yung kasaganaan sa pagkilos ko anong gagawin. Na kahit nasa sagana ka na, mag-aantay ka pa rin kung anong gustong sabihin ng Panginoon. Minsan kung may na tayo, may budget na tayo. Nagpapasya na tayo ng tatandaan ko sabi ng Pastor Joseph. Mas mabuti pang araw nung walang pera. Paano masasabi ng isang taong makamundo yun? Mas mabuti pa kung kailan walang pera. Masasabi lang talaga ng mga taong nakita yung kaibahan ng nasusunod mo lang ang Diyos kaysa dun sa nagpapasya ka dahil alam mong may kakayanan ka. Hindi porket may kakayanan na tayo, ngayon nagiging malaya ulit po tayo. Dahil nagiging maluwag na. Nako, sigurado yan. Dadami yung hahayo, magandang bagay po yan.
Pero wag nating kakalimutan, nagtagumpay sila noon sa Biblia. Dahil una, nanalangin muna at nagtanong sila sa Panginoon. At hinayaan ng banal na spirito na napangunahan sila. Siguro yun ang dapat nating magawa. Maiba yung pananaw natin na kapag hindi yan ang pinapagawa ng Panginoon, mabilis nating binibitawan. Pag hindi yan ang kalooban ng Diyos, mabilis nating tinatanggihan. Kahit patungkol sa Diyos yan. Hindi na uso sa atin yun, mga kapatid. Time to grow, time to be wiser. Kinakailangan nating humakbang na sa mas malalim na paglilingkod sa Panginoon. Hindi na tayo katulad dati. Tandaan ko sabi ng Pastor Paul, nung tinutokso-tokso pa siya ni Satanas, sabi niya, Satan, I'm not young anymore. Yun nga isang magandang bagay sa Panginoon. Nung dumaan tayo rito sa maraming pagsubok, marami tayong natutunan. Marami tayong natutunan. Kung dumaan man kayo sa depression, dumaan kayo sa anxiety, marami akong kilala, mga mahal rin sa buhay na dumaan sa ganyan. Nakita ko kung anong ginagawa ng kaaway sa mga ganong anak ng Panginoon. At nagtatanong ako dati, Panginoon, bakit ganon? Bakit nyo hinahayaan na yung mga lingkod nyo, yung mga anak nyo dumaan sa depresyon, dumaan sa anxiety? Bakit pag pinagpe-pray parang hindi nawawala? Sino po ba sa inyo? Marami na kayo, dumadaan kayo sa ganon. Dami nyo nang hiningin prayer request. Dumadaan pa rin kayo hanggang ngayon? Ang isa pang nakakatawa, dinaan din ako ng Panginoon. Doon ko na-realize, mahirap-hirap na. Alam niyo, sabi sa akin ng Panginoon, nung dumadaan ako, dahil hanap ako ng solusyon. Tanong ako ng tanong, tingin ako ng tingin kung saan-saan. Biglang nangusap sa akin ng Panginoon. Anak, sabi niya sa akin, alam mo ang kailangan mong maintindihan at gawin ngayon ay magpasalamat. Wala ko napaisip, magpasalamat. Hingi ako ng tulong sa Panginoon. At yun ang sabi niya sa akin, magpasalamat. Alam niyo, ang pinakamagandang narinig ko na sinabi sa akin ng Panginoon ng panahon na yon, kasi yung hinihingi mo ay nasa iyo na. Yung hinihingi mong kapayapaan ay nasa iyo na. Yung hinihingi mong tugon doon sa mga pinagdadaanan mo, kaguluhan sa isipan, pag-alis nun, kaya mo na. Magpasalamat ka sa akin. Alalahanin mo lahat ng pagtawid ko sa iyo. Kasi kaya mo na. Amen. Di ba sinabi rin ni Apostol Pablo yon? I can do all things through Christ. Si Kristo ay nasa sa atin na. Hallelujah. Sabi sa Jude, chapter 1, pinakauling verse po, awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Verse 24. Diyos natin ay matalino. Hindi tayo idadaan ng Panginoon sa isang pagkakataon na talagang babagsak at wala ka ng pagtayo. Sabi rito, at ngayon, purihin natin ang Diyos, siya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagdala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Naintindihan ko yung sitwasyon na yan, yung mga pangit na sitwasyon na yan, can lead you to sin. Yan lang naman ang gusto ng kaaway. Kaya rin, pumupunta siya sa Ama, nagpapaalam siya, tuksuin ko to, bigyan ko ng pagsubok ito, at pinahihintulutan ng Diyos. Gusto ng kaaway na magdikta sa atin yung sitwasyon, na magpasya ka, na hindi ka nagtatanong sa Diyos. Alam niyo, kapag nagpasya tayo na hindi nagtatanong at hindi yun ang hudyat ng Diyos, papunta na yon sa pagkakasala. Yun na nga mismo, pagkakasala na nga yun. Papunta na yon sa pagkatalo. Pero matalino ang Diyos natin. Ang sabi diyan, sa 25, siya lang ang Diyos at tagapagligtas sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, kapangyarihan mula pa noong una hanggang ngayon at magpakailanman. Sa English, to the only wise God. To the only wise God. Kaya nga nakapagtataka na si Satanas, kahit talo na lumalaban pa. Satan is not wise.
Talo na siya pero lumalaban pa. Sabi ng Panginoon, we need to be wise like a serpent. Maging matalino tayo. Anong katalinuhan ito? Anong karunungan ito? Yung maunawaan mo. Andun tayo sa winning side, mga kapatid. Ano kung idaan ka ng Panginoon sa ganyan? Maging katulad tayo ni Maria. Alipin po ako ng Panginoon. Mangyari nawa kung ano yung gusto niya sa akin. Dumadaan ka sa pangit na sitwasyon, alipin po ako ng Panginoon. Tigilan na natin yung pandaraya ng kaaway na sinisiksik sa atin na sarap lang ng buhay ang pwedeng idulot ng Diyos sa atin. Sabi ni Job, hindi ba't pwede yung masama rin ang mangyari sa atin at yun ang ipagpasalamat natin? Pinakamagandang halimbawa na dyan ay ang Panginoong Hesus. Para sa mga taong magaling na nagsasabing matalino sa mundo, parang hindi yata tama yung tagapagligtas ay naipapako sa krus at di maligtas ang sarili. Pero maganda yun. Para sa mga naniniwala sa Diyos. Yung ginawa ng Panginoon sa atin ay parang pangit. Pero sabi niya, tatandaan ko nung ang Panginoong Hesus bago tayong mawit, nananalangin sa hardin. Ang Panginoong Hesus rin po pala ay nagpasya, muntikan ng magpasya. Na, Panginoon, Ama, pwede lang po sana wag na ako idaan dito. Sino sa inyo, dumaan po sa ganon, nakapagbanggit ka na. Pero ang nakakatuwa, alam niyo kung ano nakakatuwa? Nabanggit yun ng Panginoon habang nakaluhod siya. Kapag tayo ay nagbabanggit sa Diyos na gusto na nating tumigil, in a prayer, alam nyo, hindi mangyayaring tatalikod tayo sa Panginoon. In a prayer, tingin nyo papayag yung Ama natin sa langit na kinakausap natin siya at nagsasabi tayong, Panginoon, di ko na kaya titigil. Tingin nyo papayag ang Panginoon. In a prayer, kahit 1% na lang yung pagnanasa mong makapaglingkod, i-honor ng Diyos yan. Hindi tayo susuko ng Panginoon. Hindi tayo hahayaan ng Panginoon na mawala ng lubusan. Ngayon, kung may inisip kayo, paano yung pastor, may mga kapatiran na nawala na talagang ginanagaan? Nawala siguro sa church. Pero sa paningin ng Panginoon, hindi. Nawala siguro sa ministry, pero sa poprotekta, sa pag-iingat ng Diyos, hindi. Palaging gagawa ng paraan ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Hallelujah. Kaya karapat dapat lang pong pasalamatan ng Panginoon. Tayo malungkot kung may mga kaibigan tayo na nawala na sa Panginoon dahil sa mga nagdaang problema. Itong nakaraan, alam naman nating lahat na hindi tayo madalas nagkakatipon sa church. Maraming nanghina. Nanghina lang. Pero hindi naman nanghina yung nagtatapat sa Kanya. Ang Diyos natin ay mananatiling tapat. Tatapusin niya yung mabuting bagay na inumpisahan niya po sa atin. Taan po natin yung mga kapatid. Napatunayan ko na po, ma'am. At sigurado ko napatunayan niyo na rin. Hallelujah. Awit po tayo sa Panginoon ulit. Awitin natin yung inawit natin kanina. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa iyo. For all you done, for all you're going to do. We give you thanks and we leave our praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things work. Ang tinig po natin yan, all things work together for our good. Hallelujah. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, we give thanks, we give praise. Taas natin mga kamay natin. Tanda rin na hindi tayo iniwan ng Panginoon. At renewal, mga kapatid, renewal po sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. We
stanza po. For all those things that we don't understand. For all those things that we don't understand. We come by faith. We come by faith. And we place them in your hands. We give thanks. We give praise. Hallelujah. For we know that all things work together for our good. We give thanks. We give praise. For by faith we know your grace. You see us through. For the last time, we give thanks. We give thanks. We give praise. For we know that all things work together for. Hallelujah. 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 For by faith we know your grace. You see us through. For by faith we know your grace. You see us through. Hallelujah. 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 Hayaan niyo, Panginoon, na tumayo kami sa anumang sinasabi niyo sa amin, anumang mga pinapagawa niyo sa amin. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa amin sa inyo. Salamat po sa inyo. Pwede lang habaan, Panginoon, pagkakataon na ito, makapagpasalamat pa kami sa inyo. Hayaan nyo nga kahit tapos na ang live na ito, magkaroon kami ng isang pusong nagpapasalamat ngayong araw na ito sa Panginoon sa inyo. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo. Nalangin ko po ang kalakasan sa lahat ng aking mga kapatid, Panginoon, sa inyo. Mga mahal sa buhay, mga kapwa manggagawa, kapwa kapastoran, Panginoon, aming superintendent, O Diyos, mga teachers sa Bible School. Kalakasan, Panginoon, sa paglilingkod po sa inyo. Kung meron kaming kalakasan na hihilingin, Panginoon, yun na yung kalakasan para makapaglingkod sa inyo. Kung meron kaming kagalakan na hihilingin sa inyo, yun yung kagalakan na naglilingkod sa inyo. Kung meron kaming kapayapaan na hihilingin sa inyo, yun yung kapayapaan habang naglilingkod sa inyo. Salamat, Panginoon, sa biyaya. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Pinupunin namin kit dinadakila, O Diyos. Hallelujah. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. God bless po sa bawat isang nasa muli.